Ngayon ng araw na to ay sineselebrate natin ang National Heroes Day. At alam naman natin na rin natin mga bayani ay mga kapulis na nagsiserve, ang kapulisan na nagsiserve sa ating bayan. Kahit mapalo tayo ngayong umaga dahil makakasama natin ngayon ang mga gagawaran ng parangal bilang COPS awardees o ang country's outstanding police officers in service na manggagaling sa Metrobank Foundation. Kahit ngayong umaga kasama natin si Mr. Hero Hernandez, ang program officer ng Metrobank Foundation, si Police Chief Inspector Carlo Manuel at si SPO2 Oscar Angeles Jr. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning, Sandio. Yes. So, Hero, pag-usapan po muna natin ang Metrobank Foundation. Alam naman po natin na talagang napakaraming mga parangal ang pinamimigay po ninyo sa iba't ibang mga sektor, kumbaga. At ngayon po, ito ang mga police naman po. Kailan po ba nagsimula itong COPS? Well, ang search for the country's outstanding police officers in service ay nag-umpisa noong taong 2002 sa pakikipagtulungan ng Rotary Club ng Manila East, PS Bank at ng Philippine National Police. Ito ay tao ng pamimigay parangal at pagkilala sa mga natanging pulis ng ating bansa na aktibong nakikipagtulungan at nakikiisa sa komunidad sa pagsugpo at sa pag-agap ng krimen. And sir, kumbaga, paano po ba yung proseso na para makapag-apply po yung mga pulis at ano po yung mga screening na pinapadaan niyo po sa mga pulis na sumasali nga po dito? Well, ang COPS ay isang Career Achievement Award. Pag-umpisa sa serbisyo yung ating mga pulis hanggang ngayon, tinitingnan natin yon. At again, sabi nga natin, kailangan na-highlight palagi yung community participation both in crime solution and crime prevention. Magkakaroon ng nomination kung saan lahat ng sektor ay open na mag-nominate ng mga natatanging pulis sa kanilang lugar at dadaan sila sa sabi nga natin sa screening ng preliminary board of judges at ng final interview ng ating final board of judges. Kabilang sa ating mga final board of judges for this year, si Senator Antonio Trillanes, Chairman na Francisco Duque, si Chairman na Bert Lina, at iba pa buhat sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Yes. And so itong mga awardees, ilan po ang napipili ng mga awardees? Taon-taon, nagbibigay tayo ng 10 awards. 4 slots for the police commissioned officers. Ito yung may mga ranggong inspector hanggang police superintendent. At 6 na slots para sa non-commissioned officers. Sila yung may ranggo na PO1 hanggang SPO4, provided na meron silang minimum of 7 years in service. Okay, at syempre ngayong umaga mapalad nga tayo dahil dalawa sa inyong awardees ay kasama po natin. So magandang umaga po, sir. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan, kumbaga, sa inyong experience at syempre ano po yung feeling niyo na kayo po ay napili bilang outstanding police officer? Unang-una po, sobra po ang aming kagalakan dahil sabi nga po natin project officer na masusing pag-search itong programang ito. So masaya-masaya po kami at ikinarangan po namin pamilya pagpili sa amin. Sir Angeles, kayo naman po. Nung sumali po ako rito sa Metrobank Foundation at nabisuhan na po ako na isa po ako sa nahirang, labis po ang aking katuwa at kasama po ang aking pamilya. Yes. Ito pong pagsali niyo po, ano po yung nagtulak sa inyo para nga po sumali sa programa nga po ng Metrobank Foundation? Actually po, katulad ng nabanggit, kami po ay inirekomenda ng aming CO, ng aming commanding officer o ng yung iba kasi inirekomenda po yan ng non-government, iba't ibang sektor ng ating lipunan na kung alam nila na yung police ay karapat-dapat, inirekomenda po yan sa Metrobank at doon po nagsisimula ang search. Okay. And ano naman po siguro yung pakiramdam nyo na yung mga taong nagrekomenda sa iyo ay talagang siguro napakalaki ng tiwala at siguro proud na rin po para po kayo marekomenda. Tama po yan, tama po yan. Opo. And ito siguro, matatanong ko naman po kasi alam naman po natin na meron pa rin mga tao na may negative na pagtingin sa mga kapulisan na meron kasi mga tiwali. Ano naman po yung feeling niyo na kayo po ang naging example ng mga dapat na maging police, kumbaga? Actually po, sa totoo lang, maraming pulis tayo na hindi napapansin yung kanila. Pero sa dami nga, sinasabi nga po ng ating Pangulo na hindi para endangered species ang mga magaling na pulis. Sir Angeles? Siguro may mangilan-ngilan po, pero may programa naman po ang ating pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna po ng ating PNP Chief Director Alan Lamadrid Purisima na kung saan atin pong tinutuloy po yung mga pulis na nakakala natin na naliligaw ng landas. Opo. Ito naman po sir, matanong ko po dahil alam naman po natin sa line ng work ninyo ay talagang naka-risk po yung inyong buhay at lahat po ito ay ginagawa niyo po para makapaglingkod sa bayan. Ano po kumbaga yung driving force niyo para po gawin niyo ng mahusay at gusto ang inyong mga trabaho na ginagampanan bilang mga pulis? Para sa akin po kasi ang inspirasyon ko, unang-una, dapat po isa puso natin kung ano ba yung trabaho natin. Kasi unang-una po, like for example, dapat po unang-una makarelate tayo doon sa mga biktima ng naging krimen.
So, from that time, yung determination po natin, yung passion natin, doon po magsisimula. Maramdaman natin kung ano yung pakiramdam ng naging na biktima ng napatayan ng pamilya, na nakawan ng ari-arian, at iba pang naging biktima ng krimen po. Siguro bukod po dun sa ating pagtatrabaho, katulad po ng crime solution o yung mga accomplishment po natin sa pagiging pulis, dapat kasama rin po yung ating pong involvement sa community, yung ating pong pakikipag-ugnayan sa komunidad, na kung saan hindi po natin ito gagawin bilang trabaho. Gagawin natin ito kasama na po yung puso natin. So ito naman po siguro matanong ko po, baka meron po kayong mga memorable experiences sa tagal na po ninyo naglilingkod sa bayan at syempre bilang pulis. Ano po yung mga bagay po na hindi niyo makakalimutan? Maganda nga pong maikwento para ma-inspire din po ang ating mga mamamayan at mga kapwa nating mga pulis. Unang-una po ako po, ang naging experience ko po, nung unang-una po akong in my early years in service, kami po yung pinadala sa Basilan. Kasi po yun yung kasagsagan ng kidnapping incident ng mga Catholic priests dyan sa Basilan. So at early years in service, parang stranger po kami doon sa lugar. So nagtagal po kami ng mahabang panahon doon sa Basilan at yung naging part ng mga magandang accomplishment po ng PNP, lalo na po yung pagsugpo sa illegal logging doon, kalaban yung lost command ng MLF. So at pagkatapos po roon, sinasabi ko na, from forested part of Basilan, napunta po ako ng mountainous region naman ng Cordillera. So yun po isang bagay na hindi ko makalimutan, na kung saan nandun po yung sakripisyo natin Yes. na mawalay sa pamilya natin. At siguro yun ang talagang napakahirap na sakripisyo na ginagawa po ninyo dahil hindi na naman po ay ilang araw kayo na hihiwalay. Dahil minsan po maabot na ilang buwan pa ang inyong paghiwalay sa inyong mga pamilya. And Sir Angeles, kayo po. Ako po, na-assign po ako sa Region 4, no? Tapos na-assign din po ako ng Special Action Force, yung PNP Special Action Force, na kung saan po kami nadidestino na malayo sa aming pamilya. Ang hindi ko po makakalimutan dyan, yung mamiski saan po tayo mapunta, yung pakikipag-ugnayan po natin talaga sa komunidad, napakahalaga. Yung mawawala rin yung homesick mo, kasi parang pamilya mo na rin ang iyong makakasama. Sir, siguro panghuli na lang po, baka meron po kayong mga mensahe po para sa ating mga manonood at syempre mula po ay po para sa ibang mga concerned rin po ng mga nanonood natin ngayong umaga. Well, sa amin, ang Metrobank Foundation, pinungunahan namin ang civilian sector sa pagdala at pagsaludo sa lahat ng mga nagtanging kasapi ng ating lipunan. Mga sundalo, police, guro, talaga naman sabi natin, nasalamatan namin kayo sa inyong serbisyo sa bayan. Sir, mensahe po sa inyo mga... Mensahe lang po sa aking mga kasamahan sa pulisan. Ipagpatuloy po natin yung trabaho natin at unang-una po yung sakripisyo. Kasi lahat ng gagawin natin, hindi tayo maghangad kung ano man yung magiging mapupunta sa atin. Kasi sinasabi nga na tayo, naniniwala tayo sa good karma and bad karma. In every single action, there's an opposite equal reaction. Sabi nga nila, the good karma, it may take long, but it surely come. And Sir, Sa akin po, no, sa mga nakikinig po, nanonood sa oras nito, magtiwala po kayo sa ating kapulisan. Nandiyan po ang ating pulis, handa pong maglingkod at handa pong mag-alay ng buhay. alright, maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga. At syempre, congratulations po. That was Sir Hero Hernandez, ang Program Officer ng Metrobank Foundation, Police Chief Inspector Carlo Manuel at SPO2 Oscar Jr.